Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng konti. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op.
lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 9:14. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gid sa Maasin Watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayroon mga kabiyanan, welcome sa isang naman edisyon sa programa Balita, Issue Kalilan para sa Radyo Pilipinas. Being kabiyanan for this edition, salamat gid. Salamat gid sa inyo nga pagpupod sa akon. Temporaryo anay ako magatalos kay JP Hervas sa sining iyang programa. Subong nga mga kabyanan ang atong siya nga pagpakigangot no sa mga opisyal sa University of San Agustin. May ara ginasaulog no ang USA o kanang San Agustin. Sa ila sining anibersaryo ika-122 no ang pag-celebrar sa University of San Agustin mga kabyanan. Hibaluan naton bala ini no ang ila sini iya nga pagsaulog. University of San Agustin 122nd founding anniversary celebration. May mga vilada, may mga i-launch na mga exhibits. So hibaluan nila natin mga kabyanan.
Mangingkapod naton si Eric De Vinagracia. Siya ang artistic director sa University of San Agustin Little Theater and vice chair sa 75th Anniversary Asia University. Mangingkapod ba naton ang ila sila nga director sang philanthropic external and alumni relations and vice chair sang 75th anniversary as a university, si Ma'am Mary Ann Dorias Aurelio. Also, si Mario Galvez, President sa USA Student Government, ang aton mangin kaupod tapos sa mga kadyanan sa sining selebrasyon sa University of San Agustin sa aton sa nga paghibulo sa mga ilang mga aktibidad, no? So congratulations sa celebrations. That would be July 10 tomorrow until July 12 ni nga celebration nila. Kung ara na sila sa ating line, by Zoom kita mga kadyanan. Pero prior sa ating sininga pagpakig-angot sa mga opisyalis ng University of San Agustin, may mga ginamonitor kita mga kabyanan sa bahin sang pag-asa, ang ining super typhoon, though nga medyo naghina na siya, pero alerto gihapon, bisan malayo ang Western Visayas sa bahin sang Northern Luzon, ang atong sa mga government agencies, local government units, no? Nanungituhay ng mga provinces sa Western Visayas, lakip ng Negros Occidental, ang alerto, no? Ang Office of Civil Defense nagpulong kahapon sa pag-declare no, nga blue alert, and also sa mga aton sa mga government agency the likes of Philippine Coast Guard kahapon, diri ang mga official man sa Coast Guard sa Radyo Pilipinas sa ilas nga programa nagpahayag nga alerto sila, no? Bisan pa malayo ang Western Visayas sa bahin sang Northern Luzon nga ginaagyan gid no sang sining bagyo Bavi o kon Inday. Naghalat lang ako sa signal mga kabyanan if ara na ang ating siniiyang mga dinapit no sa bahin sang University of San Agustin. Magmula sa mga kabyanan, ang ating mga sinipag-monitor sa bahin sang Canlaon, ang Canlaon City with the nearby province municipalities no sa Mount Canlaon no nagbuga kay na sang kagahon, and ang pag-monitor naman sa mga apektado sini nga mga pamilya or mga residente no malapit iya sa Bulkan Canlaon. Also, ang Department of Social Welfare and Development nag-alerto man naman no kahapon pa sa papanghanaman sa bahin sining mga epekto sang typhoon o super typhoon Bavi or super typhoon Inday na naglubo na ang iya sa iyang kategory. Lakip na dali ang sabahin sa Western Visayas ang sa Canlaon. Mount Canlaon nga pagbuga naman sa abo mga kabyanan. Mga kabyanan is 9:21 sa ato sing pagpangalagad sa programa ang aton sa diya mangin dinapit ang tatlo ka mga opisyal from the University of San Agustin, si Sir Eric De Vinagracia, anak na siguro sa aton nga line. Yes, and also si Ma'am Ann Aurelio. Thank you gid sa panahon. Yes, good morning kay Sir Eric, sir. Good morning. Maayong aga sa inyo tanan, kay Mambing, maayong aga gid sa University of San Agustin. Yes, good morning gid no sa aton sa diyang pagpakig-angot sa University of San Agustin. Also kay Ma'am Mary Ann Darius Aurelio. Ma'am, good morning.
Yes, mabuhay from the University of San Agustin, Mary Andurias Aurelio po from the Philanthropic External and Alumni Relations Office. Yes, welcome ma'am sa Radyo Pilipinas and congratulations sa celebration. By tomorrow, July 10, may ara sang paghiwaton nga aktibidad una ina ma'am no mag-celebrate sa inyong exhibit with the DYSA. Yes, ano ma'am ang mga anong mga ating sini preparation kag expectation sa mga luyag magpadulong sa San Agustin? Yes, Ma'am Bing, good morning again. Tomorrow will be our first exhibit sa aton nga Echoes of DYSA. So kung madumduman sa mga tagpamalati during the 1960s, 70s, and 80s, gapamayag pagin yung DYSA naton, especially sa aton Agustinian community. Because this is the channel of communication natin, especially kung may mga basketball games sa una sa gymnasium natin. Now, ining aton nga exhibit nga ni, ihimuo ni siya sa University of San Agustin Archives and Museum natin, located sa 3rd floor sa Fray Luis de Leon building. And then, magpadadalagan ini ang exhibit from July 10 to August 14. So, makita sa aton ng mga guests, dili ang mga exhibits wherein makita nila ang informing, educating, and entertaining generations of listeners na mga exhibits, na mga memorabilia, no? And of course, dili nila makita ang stories during sa amoto nga era sa kasagsagan gid sa DYSA. And makadto pagid ang aton nga mga former DYSA nga mga DJs to give their special contribution no para maging witness and of course paging part sila sa aton nga first exhibit. Ya kamo na gina-imbitahan natin ang tanan kapin pa ang mga mahilig sa music ang halisang una asa sa subong para makita ninyo tandaan kung ano ang sanguna ng mga style naton sa mga radios, ang like subong no, mga advances so that they would witness the evolution po sa aton nga communication. Yes. I-further, ko lang, ma'am, ha, kay dunduman ko sa college or mga college na ko or high school, may ara na do pinakabantog actually ang DYSA, no? Ano gid gani, ma'am, ang iyasin nga tuig bala nga na ano bala founded ano nga tuig ni siya ma'am ang DYSA. Yes. And balaan ko may mga kung ma-names mo bi ma'am ang mga DJs ang una kadising o gani ang mga bandang ng mga DJ. Ato DYSA po sa 1965. And as far as I can remember, si Sir Pio Campos po ang ato nga first DJ. And ang tanabi nato 1980s na, no? So during those days, ang pinakasikat nato si Pretty Chin Chin, na siya ang kag ibang mga estudyante nato. Actually, ang mga naga-DJ na naga-train, mga Agustinian students man naton. So, hopefully, makita natin sila tanan because they're everywhere already. So, we're trying to reach out kung sino ang maka-upod sa aton sa celebration yan na. So, ano pagit ang mga sadyagin sa DYSA na madumduman o pagit Bing? Thank you po for informing everyone na DYSA is and at the time ang sa inyong exhibit, ang ano nga mga memorabilia ma'am ang makita? Okay. Makita din nila ang curated collection no, of vintage broadcasting equipment, archival recordings, photographs, documents, memorabilia, kag other nga personal accounts nga mga na-capture during sa history sa aton ni nga DYSA radio station. Ang pag-open sa exhibit ma'am will be tomorrow until ano ma'am? Sorry ma'am, di kadula ka no? I didn't get it. Ano to liwat? Oo. Ang pagbukas ma'am sa mga exhibit nga ni for DYSA, bali until when ma'am? Kundi tomorrow siya and when magalawig?
Okay, maabri ni siya tomorrow, July 10, 10 o'clock sa aga, no, ang aton nga start sa exhibit. And ara dira nga aton nga ma-open na aton nga University President, si Reverend Father Arnel S. Dizon, OSA, together with our Archives and Museum Director, si Reverend Father Dominador Besares, OSA. And until August 14, ang aton po nga exhibit. Sa ano ma'am, regarding naman sa mga siguro sino magabukas ang sining launching sang exhibit ma'am, sino magapanguna sina? Okay, maniga pangunahan sang aton nga University President, si Reverend Father Arnel S. Dizon, OSA, kag kaupod niya ang Director sang aton nga Archives and Museum, si Father Dominador Besares, Jr., OSA. And also ma'am ang sabahin sang pag ano bala pag celebrate sini dira lang anay focus ang inyong activity by tomorrow. Is it may mass prior sang launching sang pagbukas sang memorabilia? Anong mga programs in store for that? Okay. Thank you again for the opportunity, no? So, if I may, sa BUAS, maumpisa kita with the DYSA, but the grand celebration po actually is scheduled starting that day and onwards. So, i-share natin ang ating mga schedule sa July 11, ang ating nga Alumni Sports Championship Games. So sa tanan nga mga fans sa basketball kag volleyball, magkakahiwat sila sa championship games na. That's the Alumni Varsity versus the current varsity nato sa USA Gymnasium alas 8 sang aga. And then sa July 12, amon ni siya ang kay Sir Eric nga sakuan, no, sa iyang gina-share ni Sir Eric ang iyang expertise, ang talent niya kadang world-class performance ang aton nga performing arts group ang Velada 2026. Ini will be on July 12, Sunday at 5 o'clock in the afternoon. So ginaimitan natin ang tanan nga alumni kay dili nila mag-witness nga halin sang una ang aton nga performing arts group consists of USA Band, USA Choir and Troubadours, Kawilihan USA, and the USA Little Theater. And then sa July 13, amo niya siya karon ang i-explain pag ni Maru sa aton because it will be our first day at USA. Opening class ni siya sa University of San Agustin. And sa hapon naman, may ara pagkikita nga paghiwaton nga Velada para sa aton nga mga University of San Agustin students, especially sa aton nga mga freshmen. That would be at 1:30 in the afternoon kag 4:30 in the afternoon. And then, Ma'am Bing, sa July 14, diri naman ang departmental activities wherein ang tanan nga mga colleges magkakahiwat sila sa ilang nga mga respective activities together with their alumni and students. Sa July 15, mugidi siya ang 122nd founding anniversary sa University of San Agustin, kay founded ni siya sa 1904. So, maumpisa kita diri sa aton nga Eucharistic celebration at 7:30 sang aga sa USA Gymnasium. Masunod sini ang aton nga personal Zumba competition at 10 o'clock, wherein all faculty and non-academic personnel ni San Agustin will be entertained, will be joining the celebration and will be presenting their different Zumba special event, special program, no? Show. And then, pagka 12 o'clock, amo na ni ang aton nga salo-salo. And ang salo-salo nga din pagkahiwato man sa kada colleges, and umpisa alauna ang aton nga registration for confirmation sa tanan nga ma-attend. Kay ang highlights ang aton ning 122nd founding anniversary is the grand alumni and personal homecoming, recognition of award jubilarians. So hindi paghahiwato naman sa USA Auditorium. That is why we're inviting everyone to please register na. Kay ma-deadline na kita sa July 10. And ang registration fee natin is at 800 pesos. Ang registration natin na sa 15 is confirmation na kung ma-attend, kung ara sila, kay tanani sila ng jubilarians, hatagan o noon na makasaka sa stage wearing our university toga, kag mabatol sila sa certificate,
pins and medals. So, amo ni siya ang bongga nga celebration sa atong University of San Agustin involving all members of the Agustinian community po. Yes, na-mention mo, Ma'am Mary Ann, ang Vilada. Kay Sir Eric, di ba siya naman siguro, Sir Eric? Bali, ang Vilada, Sir, na-mention na to ni Ma'am Mary Ann kaina nga part of it is the Vilada, no, ang inyong mga activity. So, Sir Eric, bali, ano pagidugan, sir, sa mga detalye sa nasang Vilada, ng mga preparation, kag anong expectation, sir, sa mga luyag magtanaw, magupod sini sa among activity, sir? Isa ka tradisyon sa University of San Agustin na paghiwat sang Vilada. Ang Vilada, Spanish term, ini siya musical review, no? That means mga performances, saot, kanta, sketches, no? Dramatic sketches. Hindi siya pagabidahan sa atong USA Performing Arts. To-mention na natin ni Ma'am Mary Ann Cagida kung sino ang ma-perform, no? USA Band, USA Choir Troubadours, Pauline USA Little Theater. Ang atong mga grupo, ini mga 50 years old na yung kalabanan. In fact, ang atong band, incoming at mga 75 years na, in about 2 years, no? Ang Little Theater, kaulihan, mga 60 years. Ilang atong choir troubadours entering their 50th naman, no? So, pagka ipakita ang sigasiya sa USA Performing Arts sa excellence, no, in the performances, upod sa celebration sang pag-reminisce ang DYSA or DY San Agustin, amo ang mga musika naman sang Pinas, no, Pinoy pop, from the 70s, 80s, and 90s, and including musical theater of the 2020s, no? So, amo nang aton nga ipabida sa aton Vilada. Sa 13, para sa aton mga estudyante, sa First Day at USA, and for our alumni homecoming sa July 12 naman, no? But open ining aton nga Vilada sa Pumuluyo, kay parte man sa tradisyon sa aton nga universidad ang mag-open sa iyang mga pertahan para sa Pumuluyo sa siyudad sang Iloilo. Sa mga bisita naman. Yes, bali, sir, no, ang imong name, no, although hindi ako tag San Agustin, pero nakilala ako, sir, nabati ako ng imong ngalan, no, from time to time, basta San Agustin, gani, ang paghahambala, no. So, bali, mga new, sir, ang may mga, di ba, may mga presentation, may mga kanta, may mga saot, or mga, sir? Yes, tama, no? Ang atong mga saot parehas ng DYSA, i-celebrate natin ang music, particularly Philippine music, OPM, dating back to 70s, 80s, and 90s. No? Initiate in the style of DYSA. Para naman upod makita da sa aton nga exhibit no, sa DYSA. Pero sir, ang mga dancers, ang una, ang mga daan man, ng mga dancers? Or mga sa una? Mga 80s? Aton nga, yes, ang aton nga performing arts, may mga, yes, ang ilang saot, 70s, 80s, 90s, pero ang aton nga mga estudyante, no, ang mag-perform together with some alumni. So, nami, gadi ilang tawon, bali, auditorium, sir, ang paghiwat sang Vilada? Yes. So, free, na-mention mo, free? Tama. Free for all? Libre lang siya para sa tanan. Yes. And anong oras ma-start na, sir? And pila ka mga siguro performances ang bantayan? Yes. Around sa July 12 sa Domingo, alas 5 kita. And then sa July 13, 1:30 and 4:30 kita. Sobra sa 180, 200 artists ang ara magapasundayag sa mga pulo dusi ka mga numbers no para sa tanan. Siyempre ang presentation sir, preparation grabe gid so sa may mga theatrical presentation man sir aside from those mga troubadours to kaina na mention ni Ma'am Ann. Yes, may choir and troubadours, kawilihan, ang banda naton, siyempre ang USA Little Theater. Magabida naman sa musical theater in the Philippines. So, ang troubadours, mangkot na ko sir, troubadours until now exist sir or naglaylo? Yes, isa sila ka grupo upod sa atong USA Choir. Tuwag natin sila USA Choir and Troubadours under Mr. Benny Castillon. Ang ato ng mga kawilihan USA under Annie Di Vinagracia Sortorio. Ang ato ng mga band
under Mr. Argil Resurrection. And ang ining mga hilikoton prepared years back no do, sir? It's 122nd celebration? Kung naalala ka sa San Agustin, this is an annual thing, no? So we look forward and we have trained almost daily sa mga performances natin throughout the year and through the years. So expected, sir, ang mga siguro ang mga sa abroad mapauli just to support sa sining celebration, Sir Eric? Yes. So kay kadamo kita sa mga aktibidades including ang pag-awards ng atong mga jubilarians. So expect nato na mga, especially mga jubilarians, no, celebrating their 25th or their 50th anniversary in San Agustin or graduating in San Agustin. So we expect them to come home, no? And year after year ano kita, no, nagapangabi-abi kita sa atong mga bisita at sa atong mga alumni man. In fact, just 2 years ago nag 120th na kita. Pag inilis yung mga celebration, preparasyon na sa 125th, no? Yes. Sa in the coming year, mas 75 ng San Agustin as a university. So amo naman ang atong mga halandaan, so halos tuig-tuig, no? Nag-aamumba kita, nagapangabi-abi kita sa atong mga alumni. And syempre ang preparation another na, sir, ang mga inyong mga dancers, mga under your theater arts, dira, sir, no? Yes, si Ma'am Mary Ann dancer, wala siya sa Kawilihan. Ako naman sa Little Theater. So, ligasiya siya, no? Si Maro, kinahulat pa namon nga magsaot, no? Magsaot pa na si Maro. Yes, talking of... Kaya mga student leaders natin. Tanda mo, sa mga programa para sa estudyante natin. Yes, si Sir Maro, sir, no, na-mention mo siya. Ano naman ang contributions ng student government sa sining celebration, Sir Maro, sir? Good morning, sir. Hello. Good morning. Mayang aga sa tanan sa aton tanan nga pamuluyo kagatanaw subong sa aton nga live. Good morning. Ako gali si Maro, presidente sang aton nga USA Student Government University. So, na-mention man ni Ma'am Ann kag ni kag ni Sir Eric ang amon nga preparasyon also in programa for the July 13 na First Day at USA. So, allow me, Ma'am, no, to give a context on what will the students expect for July 13. So on July 13, amo ni siyang First Day at USA naton where ang mga freshies naton, meaning mga first year na mga Agustinians, will get to enter and be welcome into the University of San Agustin. So our program, dira siya sa Plaza de San Agustin, maumpisa siya with a paraliturgy because we will be gathering in prayer to thank the blessings we receive from our good Lord and at the same time para i-bless ang aton nga program. So ma'am, it has become a tradition sa aton nga student sa Agustinians naton, especially sa mga first years, that they will enter the university through the ceremonial opening of gates. So buot silingon nini, ma-enter sila dito gid sa main university gate kag buksan gid na para sa ila. And then as they enter, maparada naman sila. Amo niyang tawag nato na freshman walk. So they will be having a welcoming parade, and each freshie coming from different colleges or departments will get the chance also to encounter their departmental halls. So for instance, ang klase naton sa RADA, ang CUB, College of Business, sa Gire, CND, sa aton nga Gamboa Hall, and so on and so forth. So overall, this event is very, very meaningful and very productive gid, no, for our freshies. Kay what we want them to experience is not only a good first impression, but also, of course, a chance to introduce the University of San Agustin and for them to be aware of what are the events that they will be looking forward to for the rest of the academic year. And syempre, our program doesn't end there. So it's just the start. It's just the start of our very big program sa Plaza de San Agustin. So after bukas ang aton nga gates, after nila magparada, we will now proceed sa aton nga University Gymnasium. And sa University Gymnasium, this is the highlight of our First Day at USA because this is where our performing arts group, the USA Student Government, together with the USA administrators, our university president, Reverend Father Arnel S. Dizon, OSA, will be going on stage to perform and to speak before the Agustinian student body, our freshies. And at the same time, it is also the opportunity for them to, amo na gani hambal namon,
to see what are the events and what are the organizations that they will be looking forward to for the rest of the academic year. So this is the main programs that we have prepared, starting from the Plaza de San Agustin up until to the gymnasium, the University Gymnasium. But then again, our program will continue until July 15, together, of course, with our dear administrators, especially on July 15, our founding anniversary, USA at 122nd. So we also have a program in the afternoon. This is the Advocacy Fest for our students. We've prepared a program Advocacy Fest because each of the program na prepare namon may highlight siyang Agustin Advocacy. So for instance, sa University Gymnasium, once again, ang highlight niya Agustin Advocacy is Agustinian Formation and Mission, and so on and so forth. So muna siya ang prepare namon, ma'am, for our first day at USA and founding anniversary, dedicated to our freshies, to our fellow Agustinians there, if may kapamati dire subong, and of course, we're very much excited and we're very, very much happy to welcome you into the University of San Agustin. Salamat, Ged. Yes. And in addition siguro, aside from the first day at USA, kasi ang atong celebrations ang USA at 122, sa July 21 naman, amon Mass of the Holy Spirit, or ginatawag natin na Red Mass, followed by Pang-Abi-Abi program, which is our welcome program. Actually, sa hindi ng simana, nag-aabi-abi na kami sa mga estudyante naton sa lang kalain-laing departmental orientation. Kami ni Maru, upod kami sa Student Government, kasi Student Affairs and Welfare Office man, no? Kag magabida man Maru ang aton nga mga RSOs, or Recognized Student Organizations. Yes, There are around sir. 60 of them. May RSO fair kami sa aton nga pavilion. So para makita naman sa mga estudyante ang mga lain-lain ng mga organizations na gusto nila sudlan. So kinaabi-abi sila sa ilang mga magulang, kag ang mga manghod, no, hinaabi-abi sa ilang mga magulang coming into the university. Yes. And na-mention kaina ni Sir Eric, si Ma'am Mary Ann, ma-join siya, Sir Eric, sa Kawilihan? Mamaya ano yung special number ka? No, kanamigin tani, Ma'am B, kanamigin. Thank you, Sir Eric. But, kanamigin. Arala kita sa background, we will be supporting the entire performing arts group, yes, and continuous ang support kina isang tanan nga mga alumni sa atong performing arts group. And perhaps someday, we might be encourage nato tanan nga alumni mag-join tanan para dululungan kita. Thank you. Yes. Siguro man tayo, higit sa 75th no? Sa 125th. Storyahan pa na, sir. Siguro, ma'am, Siguro, harapan. Sir Eric, Sir Ma'am Marian, siyempre, this is focused sa mga students ng San Agustin. Pero for those nga gusto mag-tanaw, kaya bantog din kawilihan mo, Trubadors, bantog na, kag mga iban pa nga mga inyo dala nga mga organizations nga naga-excel, not only regional but national and also international. So, sa mga iban mga students or siyempre mga pumuluyo nga gusto magtanaw, is it available to all, not only for the students and mga faculties dira ang inyong mga activity? Okay, thank you for that. Yes po, this is available to all. Especially po ang mga gusto mag-join sa Agustinian community. Gina-encourage naman kamo, enrollment is still ongoing. Be an Agustinian, be part of the University of San Agustin. Kaya we don't just form students ang ilang mga skills, talents, academics, but it's a holistic approach, values formation. So, be an Agustinian po, mag-being, yun po. So, aside from that, for those interested, University of San Agustin is always welcome, is always open to welcome ang mga guests nga interested po para mag-visit at mag-witness po sa aton nga mga University of San Agustin activities and events po. Yes. So, everybody from all parts of the globe po, ang mga interested nga ari di subong, nagpululi o gusto magpululi. This is an annual tradition. So, schedule na po na nila every July 13 to 15, i-book na nila sa ilang mga appointments para mabalaan nila kung saan o sila jubilayan, saan o sila interested, saan o sila available to visit. They are very much welcome po. Yes, Sir Eric, imo invitation, sir, kag kon mga activities na Sir Eric makit answer sa inyong Facebook page or may website kamo. Go ahead, Sir Eric.
kinaabi-abi naman ang tanan nga mag-upod sa amon sa pagselebrar sa 122nd anniversary sa University of San Agustin. Particularly, kiniimbita naman kung sa Minamahal Pilipinas, celebrating the best